Ang bilis talaga ng panahon 'no? Hindi ko talaga akalain malapit na akong mag-isang taon dito sa pangatlong amo ko. Kasi sa February 5, mag-isang taon na talaga ako. O 'di ba? Kasi hindi ko talaga inisip na aabot ako sa kanila ng ganito. Dahil kagaya sa ibang mga OFW, mga kababayan natin, ay sinubok din ang aking tiyaga, ang aking pasensya, at saka kung gaano kalawak ang aking isip or di kaya gaano kataas ang aking pasensya pagdating sa mga amo na yung tatawagin natin hindi tayo pinalad sa mga employers. Hindi ko alam kung pinalad ba ako dito o hindi. Basta umabot na ako dito sa malapit na mag-isang taon. Dahil nga, naiko-compare ko talaga. Guys, panoorin ninyo ito ha. Para makahanap kayo or magkaroon kayo ng idea na hindi tayo basta-basta na mag-break contract or mag-terminate ng ating kontrata dahil nga inalas tayo sa ating mga natagpuang mga employer. Kasi guys, depende ito sa inyo ha kung gaano kayo katatag. Kasi ako, hanggat kaya ko, ay talagang kakayanin ko talaga kahit gaano kahirap. Ganun talaga ang personality ko. Medyo matatag ako, medyo matapang. Pero dadating din sa punto na manghihina talaga ako. Dahil wala naman akong makakapitan. Parang sa tingin ko, mag-isa lang ako. Kaya kapag kayo ay mag-abroad, dapat meron kayong lakas ng loob. Hindi kayo umasa sa mga tao na nakapaligid sa inyo or sa pamilya ninyo, doon kayo huhugot ng lakas ng loob. Dahil minsan, aminin naman natin o hindi, parang yung mga pamilya natin sa Pilipinas, hindi naman sa ano ha, hindi ko nila lahat ha, pamilya natin sa Pilipinas, medyo pabigat yung mga ganyan. Humihina din tayo dahil dito sa abroad, mag-isa lang talaga tayo na haharap sa hamon ng buhay. Ang taas na ng aking explanation. Pero ganito kasi yun. Kaya ko nasabi to lahat-lahat. Bago ko sasabihin sa inyo yung experience ko dito sa pangatlong amo ko, balik tanaw muna ako ha. Yung mga hindi nakasubaybay sa akin. So ganito yon. Ang unang employer ko, nung unang salta ko talaga dito, ay nagtatrabaho ako sa kanila for more than 5 years. So, ibig sabihin, maswerte ako sa unang kong employers dahil umabot ako ng 5 years. O, di ba? Ang taas-taas ng pinagsamahan namin. Until now, ay continuous pa rin yung communication namin. Lagi kami nami-message, nagkukumustahan. Nagkataon lang na after 5 years, nag-migrate na sila sa Australia. Hindi naman ako pwedeng sumunod sa kanila. At yun, kaya nagkaroon ng kahit na ano naman kami, kahit na magkalayo kami, nag-uusap pa rin kami, nagtatawagan, ganun. So this month nga lang, nagbakasyon sila dito at na-meet up po sila, whole family. Lalo na yung alaga ko dati, dalaga na nga eh. So ang pangalawa is 2 years lang ako doon, finish contract pa rin. Dahil kahit nagaano ka hirap ang trabaho, hindi naman mahirap ang trabaho ko doon. Na-drain lang talaga ako dahil nga iba-iba naman talaga ang ugali ng mga amo. Talagang ang tiyaga ko doon talaga para lang matapos ko talaga ang aking kontrata. Dati kasi gustong-gusto ko na talaga mag-break contract. Pero meron kasi akong personality, hangga't kaya ko, kakayanin ko talaga. Inisip ko kasi, may bukas pa, baka magbago pa yan. Hanggang sa ma-move yung utak ko na, saka na lang ako mag-break contract, saka na ako mag-terminate ng aking kontrata, baka magbago pa. Hanggang sa tumagal at medyo may pagbabago naman. At natapos ko ang aking kontrata. Pero never again napipirma ako sa kanila dahil nga medyo traumatic yung utak ko doon sa kanila. Yung ugali ng lalaki, ugali ng babae, iba-iba talaga ang ugali ng mga Chinese dito guys. Kaya kapag kayo ay mag-abroad, talagang magbaon talaga kayo ng napakahabang pasensya. Kasi pagdadaanan ninyo lahat-lahat yan, ang pagsubok, mga ugali ng mga amo na hindi ninyo talaga maintindihan. Guys, huwag ninyong sabihin na sanay ako sa trabaho, kaya ko lahat yan, sanay ako sa hirap. Kaya nga natin ang mga trabaho, sanay tayo sa hirap, di ba? Pero yung ugali, hindi natin masakyan. Kaya kailangan talaga medyo habaan natin ang pasensya. So dahil nga finish contract ako sa kanila, ito na yung pangatlo. Naghanap ako ng bagong amo. Akala ko kasi okay na. Dahil ang taas ng sahod, may food allowance ako, new sa akin ang alaga ko dahil elderly, bago lahat sa akin. Tapos yung pagkain dito na iluluto ko sa kanila is western, hindi na Chinese style, yung mga ganun guys. Lahat ng ito ay panibagong experience. Akala ko naman, okay na ang lahat. Pero, mabait ha.
pagdating sa mga amo ko, itong mag-asawa, ang bait-bait nila, wala akong problema. Pero medyo may konting ano lang, hindi kami, dahil sobrang perfectionist ang babae, kailangan mong sakyan yung ugali nila. Meron naman talaga sa sobrang perfectionist, hindi natin maintindihan sila, lalo na tong babae kong amo. Grabe ka perfectionist. Ayan na naman tayo sa perfectionist. Lagi na lang talaga akong natataon sa mga perfectionist. Pero may advantage din naman yan. Kasi matrain din ako. Okay, okay lang yun. Basta pag ano lang, pag hindi lang magkasalubong ang ano namin, ang sumpong namin, dahil kung may sumpong sila, may sumpong din naman tayo, hindi naman talaga tayo laging in good moods. So, hanggang na okay pa rin, masakyan ko pa rin ang ugali ng amo ko. Pero sa lalaking amo, wala akong problema dun. About naman sa alaga ko dito, dahil nga isip bata siya, may dementia, matanda, mabigat, 69 kilos, nakayanan ko pa rin yun hanggang ngayon. O, di ba? Still, ano pa rin ako, healthy pa rin ako. Kaya ko kahit na sobrang bigat. Kahit sa ang ugali nun, nananakit yung alaga ko. Dahil nga isip bata nga siya, kahit 75 years old na yung alaga kong matanda. So, ano yun, parang i-set aside ko na lang yung ugali niya kasi nga isip bata. Dito ako nagka-problema guys sa anak ng amo ko. Ano siya, sobrang spoiled. Lalaki pa naman. First time kong nagkaroon ng amo or nasa loob ng bahay. Amo ko na rin yun kasi anak naman siya. Sobrang grabe. Sobrang ano ng ugali. Naninigaw siya. Nakakatakot talaga. Nagwawala yan. Kung gusto niyang batuhin ka niya, babatuhin ka talaga. Diba? Parang na-shock ako dahil hindi ko nakita yan sa iba kong employers. Nagkaroon din ako ng mga employers ng big family. Dito lang talaga ako nagka-problema sa lalaki. Kaya, nag-decide ako, nung 1 month ako dito, sabi ko hindi ko na kaya. Natutroma ako sa ugali ng anak ng amo ko dito. Pag nakikita ko yan siya, nanginginig na talaga ako. Baka mali na naman yung mga ginagawa ko. Kasi parang siya ang boss dito sa loob ng bahay. So, sabi ko hindi ako tatagal dito. Hindi ako tatagal. Pero binigyan ko pa rin ng chance kasi inisip ko kasi na baka ano lang ako, yung, anong tawag nun? Nag-observe pa ako sa kanila, nanibago pa ako. Yung mga ganun na moment. Yung tinatawag na adjustment period. Nandoon na naman tayo adjustment period pa talaga yan kasi naninibago ka pa sa mga amo mo. So, tinanggap ko yun. Pero, nag-prepare na talaga ako ng termination letter ko, 1 month notice. In case na hihindian ko talaga to, hindi ako matatakot kasi nga, pwede naman ako mag-apply dito sa iba. So, umabot ng 1 buwan, 2 buwan, ganun pa rin ang ugali. Grabe talaga, sobra kabastos. Sinabi ko na yan sa amo ko na ito ang problema ko. Sa pagluluto naman, lahat ng kahit gaano pa kamahal yung lulutuin mo, yung ingredients na iluluto mo, pag mali sa kanya, kung ayaw niya talaga, itatapon niya yan, o iano niya yan, babagsak niya yan, parang itapon niya yan sa harapan mo. Manginginig na naman ako kasi hindi naman ako sanay na sinisigawan o ganyan ang ugali ng bata. Isip kasi nila, bata pa daw yan, pero kung tutuusin, adult na yun. Pero, napaka-spoiled talaga, sobrang bastos talaga. Nakakatakot talaga ang ugali, kaya sabi ko ayaw ko dito. Pero tiniis ko pa rin kasi inisip ko mahirap talaga na kahit na matagal na ako dito sa Hong Kong, pag break contract ka or terminated, mahirap talaga makahanap, at saka ayaw ko talaga na magkaroon ng record sa immigration. So tiniis ko yun. One time, mga 3 months na siguro ako dito, meron akong hindi ko naman kasalanan yung kasalanan niya talaga. Talagang binato niya sa akin, parang binalinis niya sa akin yung, kasi napilayan siya, pinalinis niya sa akin yung tungkod niya. Tapos, di ba pagkalinis mo nun, basa pa yun kasi ginamitan ko talaga ng basa. Kasi nga, yun ang sabi niya. So, ang isa, nilagay ko lang sa lapag, kinuha niya, at saka ginamit niya yun, muntik siyang madulas kasi dahil doon sa basa na tinapon niya sa harapan ko. Sobrang takot talaga ako, kaya yun, hindi ko talaga napigilan, umiyak talaga ako, at yun talaga, nag-break contract ako talaga sa kanila. Kaya, sabi ko, hindi na, ayaw ko na talaga. Doon kinausap ako ng amo kong babae. Ito pa guys, ang nakakatawa, iyak ako ng iyak, o diba, nakakatawa daw pero iyak ng iyak. Dahil nga, binalikan ko yung pangyayari, inisip ko nung pagkakataon ng time na yun, may utang ako, nag-loan ako sa bangko, ang laki-laki. Unang loan, wala pang 1 buwan, yun na ang nangyari. So, ang laki-laki ng loan ko, aabot siguro yun ng 100,000 sa pera natin. Tapos, sa kataon na, yung pangyayari na nagbigay ako ng 1 month notice, mixed emotions ako dun. Kasi, once kasi natatanggapin ng amo ko, wala akong pambayad. Uwi ako sa Pilipinas, wala akong pambayad sa aking loan. Iyak ako ng iyak talaga. Sabi ko, hindi ko alam anong iniyakan ko. Yung pagbigay ko ba ng 1 month notice or yung wala akong pera, wala akong pambayad sa yung wala akong pambayad sa loan. Grabe
Grabe talaga, hindi ko para akong nabaliw-baliw dun, 'di ba? Nakakatawa yung hindi mo alam kung ano talaga yung reason na inayakan mo. Yeah, umiyak nga ako dahil nga sa nag-file ako ng ano, pero iniyakan ko rin yung kung saan ako kukuha ng pera, baka mamaya tawagan ako, 'di ba yun yung ano, takot ko talaga. Pero no, habang binibigay ko yung ano, yung 1 month notice ko, nagdasal pa rin ako sana hindi tanggapin. Oh, sana bahala na. Yun na talaga yung iniyakan ko talaga. Ayun guys, alam mo ba natatawa ako habang binabalikan ko 'to dahil nga kung talagang pinirmahan yun ng amo ko at saka pinayagan ako na ano, hindi ko alam kung saan na ako ngayon. 'Di ba, nakakaano yung story ko dito sa kanila. Pero hanggang ngayon, sa kaka-move ng aking ano, yung pag-file ng 1 month notice, hanggang ngayon umabot ako 1 taon. Mag-isang taon na rin ako ngayon. Grabe talaga ang aking karanasan dito sa kanila. Pero ito naman, kasi sinabihan naman talaga ako ng employer ko kung give them chance daw, one more chance daw. Kung hindi naman magbabago, kung hindi naman ako masaya dito sa kanila, pwede na ile-let go na nila ako. Kasi sabi ko, mulat sa pool, mula nung nag-umpisa ako dito, hindi na ako masaya. Kasi may problema talaga. Hindi ako nagka-problema sa inyo. Kasi kausap ko yung babae, yung amo kong babae. Sabi, hindi ako nagka-problema sa inyo, pero dito ako sa anak mo, ako nagka-problema. Kaya, ayun guys. Ito yung lesson, no? Kailangan talaga, kung nagkaroon kayo ng problema or pagsubok sa amo ninyo, huwag kang basta-basta na mag-terminate ka agad na inyong kontrata. Isipin ninyo, baka kayanin ninyo yan. Kasi, lalo na sa mga babaguhan, baka adjustment period pa lang yan. Both kayo, ikaw at si amo, nag-a-adjust pa na inyong mga ugali kung paano kayo magkatagpo or paano kayo magkasundo. Huwag kayo basta-basta na magdesisyon na mag-break contract. Dahil sa totoo lang, mahirap makahanap na mga amo kapag kayo ay break contract. Okay? Kaya lahat ng mga mag-a-apply bilang domestic helper, kahit saan man kayo dadako sa ang panig ng mundo, dapat magbaon kayo ng napakataas, napakaraming pasensya dahil hindi talaga basta-basta ang mag-abroad. Hindi basta-basta ang buhay OFW. At isipin talaga ninyo na sa hamon ng buhay bilang OFW, mag-isa lang kayo. Okay? Walang tutulong sa inyo. Ang iba nga, ang iniisip mong tutulungan ka, pero sila pa yung lalayo sa'yo dahil sila din naman may mga problema. Kaya kapag kayo ay mag-abroad, isipin na lang talaga ninyo, kaya ninyo ang lahat ng mga pagsubok. Kung hindi naman kakayanin, saka na kayo mag-decision na stop na, hanggang dito na lang, hindi na ako magpapatuloy sa trabaho, mag-break contract na ako. Ganun lang guys.